Magmula ng pasukin ni Daniel Padilla ang showbiz, ay hindi na siya nawala pa sa sirkulo at patuloy na pinapatunayan ang kanyang kakayahan at masasabing napagtagumpayan niya nga ito. At ngayong solo na ang 29 years old na si Daniel at wala ng love team ay namamayagpag pa din ang kanyang showbiz career. The Philippine Showbiz List presents Daniel Padilla's Showbiz Success Story. Career Beginnings and Breakthrough. Bagamat nagmula sa kilalang angkan sa showbiz bilang siya nag-iisang anak na Romel Padilla at Carla Estrada, aminado si Daniel na hindi naging madali ang pagtahak niya sa industriyang ginagalawan ng mga magulang. Nariyan ang hindi maiiwasang pagkukumpara sa kanya sa angkan ng mga Padilla, lalo pa at kilalang mahuhusay itong mga artista. Pero bukod pa dito, isa sa naging hamon sa kanya ay ang kanyang pisikal na anyo. Sa isang interview noon, sinabi niya na tulad rin ng ibang kabataan ay may insecurity siya sa kanyang sarili. Katunayan, dahil sa kanyang payat na pangangatawan, madalas siyang tinutukso at tinatawag ng iba na butiki. Kaya naman nung pinasok na niya ang showbiz, nasa kaisipan na ni Daniel na kailangan niyang baguhin ang kanyang pangangatawan upang makasabay sa mga kasamahan niya. Alam raw niya na ang physical appearance ang isa sa kailangan niyang mapanatili sapagkat isa ito sa magiging puhunan niya. Nagsimula ang karera ni Daniel na madiskubre siya rin yung maong talent manager na si Douglas Quijano. Ito ang nagkumbinsi sa kanya na mag-audition sa Star Magic at mapalad siyang nakapasok na siyang tuluyang bumago sa takbo ng kanyang buhay. Taong 2010, sa edad na 15 ay inumpisahan niya makipagsapalaran at hanapin ang kanyang lugar sa entertainment industry. Unang naging acting job ni Daniel ay ang pagganap niya bilang supporting role sa teen-oriented show na Gimmick 2010 kung saan ay una siyang ipinareha kay Julia Montes. Dahil na rin sa pinakitang potensyal sa pag-arte, ay nabigyang muli ng pagkakataon si Daniel na ipakita ang kanyang kakayahan kung saan ay isa siya sa mga nagbida sa youth-oriented show na Growing Up noong 2011. Dito ay nasilayan ang unang tambalan nila ng dating nobyang si Catherine Bernardo. Nasundan pa ang pagsasama nilang ito sa soap opera na Princess and I. Masasabing mabilis ang pag-angat ng karera ni Daniel dahil noong 2013, ipinakilala siya sa media bilang bahagi ng Star Magic Circle Batch 17 na nagdulot ng malaking pagsikat sa kanya sa pangkalahatan. Ayon niya sa co-founder at dating head ng Star Magic na si Johnny Manahan, nung unang kita pa lang niya kay Daniel, alam niyang sisikat ito at hindi nga siya nagkamali. Music Career. Hindi naman nilimitahan ni Daniel ang kanyang kakayahan dahil bukod sa pagpapakitang husay sa pag-arte ay pinasok din niya ang music industry at hindi may pagkakailang na pagtagumpayan niya ang larangang ito. Katunayan, nakapaglabas siya ng 3 studio album, isang extended play at isang compilation album. Bukod dito, nakibahagi rin siya sa kabuuang 9 na guest singles at 7 soundtracks. Kasama ng Star Music noong 2012, inilabas si Daniel ang kanyang self-titled album na nagtatampok na kanyang bersyon ng klasikong OPM hit na Hinahanap-Hanap Kita. Ang kanyang debut album na DJP ay nanalo ng Best-Selling Album of the Year sa Awit Awards para sa 2 sunod na taon noong 2013 at 2014. Na mayroong 40,000 na kopya na naibenta, kaya ito ang pinakamabentang album sa kanyang karera. Ang taong 2013 ay partikular na produktibo para kay Daniel, kung saan siya ay nag-interpret ng himig-handog P-pop love songs sa awiting Nasa Iyo Na Ang Lahat. Nag-record din siya ng kanyang ikalawang album na DJP, kung saan ay nanalo ito ng 3 parangal sa 3 magkakaibang seremonya, kabilang ang 27th Awit Awards, PMPC Star Awards for Music, at MOR Pinoy Music Awards para sa Best-Selling Album of the Year, Pop Album of the Year, at Album of the Year. Naging matagumpay ang pagsabak niya sa concert stage sa kanyang unang headline concert na Daniel Live sa Smart Araneta Coliseum noong 2013. Sa parehong taon ay naging nominado siya sa 2013 World Music Awards para sa World's Best Male Artist, World's Best Live Act, at World's Best Entertainer of the Year. Patuloy siya naglabas ng 4 pang album at nagpatupad ng 4 pang concerts sa mga sumunod na taon. Ang mini-album at ikalawang studio album ni Daniel na I Heart You ay nagdulot sa kanya ng mga parangal at nominasyon sa 2015 PMPC Star Awards, Mixed Music Awards, MOR Pinoy Music Awards at ASAP Pop Viewers' Choice Awards. Ang hit song niyang Simpleng Tulad Mo ay nanalo naman sa 2015 Mixed Music Award for Favorite Song. Ang nasabing album ay parehong certified double platinum ng the Philippine Association of the Record Industry.
Bukod dito, ang kanyang ikatlong studio album na I Feel Good ay certified gold. Noong December 2016, inilabas naman niya ang kanyang unang compilation album na DJ Greatest Hits. Si Daniel din ang unang Pinoy artist na nanalo ng Kids' Choice Awards para sa Global Slime Star noong 2015. Daniel on Kathniel Love Team. Sa matagumpay na karera ni Daniel, hindi kailan na isa sa nangungunang dahilan nito ay ang tambalang Kathniel nila ni Catherine Bernardo. Katunayan, nakakuha ng karagdagang pagkilala si Daniel sa primetime series na Got to Believe noong 2013, kung saan ang on-screen chemistry nila ni Catherine ay hinangaan ng mga manonood at nagpatibay na kanilang status bilang isa sa mga pinakamamahal na love team sa kasaysayan ng Philippine television. Kasabay nga nito ay ang bansag sa kanya bilang teen king. Mula rito ay sinimula ni Daniel ang mag-transition sa mas mature na roles kung saan siya ay tinampok bilang leading man sa remake ng Pangako Sa'yo noong 2015. Katulad ng inaasahan, muli siya nagpakitang gilas sa kanyang karakter bilang si Angelo Buenavista na siya nagbigay sa kanya ng unang nominasyon sa 2015 PMPC Star Awards para sa Best Actor. Tunay ngang napatunayan ni Daniel ang pagkahari niya rito sapagkat ang mga teleserye niya ay itinuturing na pinakapinapanood na programa sa telebisyon ng Pilipinas. Ilan pa sa mga pinagsamahang teleserye ng Kathniel ay ang Lalo Na Sangre at Too Good to Be True. Maging ang big screen ay tinahak din na kanilang tambalan. Sa pelikula, unang nag-debut si Daniel sa 2012 movie na 24/7 in Love, kung saan ang kanyang papel rito ang nagbigay sa kanyang nominasyon sa 2013 PMPC Star Awards para sa New Movie Actor of the Year. Nasundan naman ito ng kauna-unahan niyang pagbida sa 2013 movie na Must Be Love. Sa parehong taon, siya ay bida rin sa Metro Manila Film Festival entry na Pagpag, Siyam na Buhay. Ang pelikulang ito ang nagbigay kay Daniel ang nominasyon sa 2013 Metro Manila Film Festival at 2014 FAMAS Awards para sa Best Actor at Young Critics Circle para sa Best Performance. Si Daniel ay nagbida rin sa blockbuster movies gaya ng She's Dating the Gangster at Crazy Beautiful You, na kung saan ang lahat ng ito ay nasa ranggo ng pinakamataas na kinita sa pelikulang Pilipino at nagbigay sa kanya ng mga parangal sa GMMSF Box Office Entertainment Awards para sa Prince of Philippine Movies at PEP Choice Awards Male Movie Star of the Year sa loob ng 3 sunod-sunod na taon. Samantala, ang kanyang papel bilang si Ellie Antonio sa Barcelona A Love Untold noong 2016 ay nagbigay sa kanya ng Box Office Entertainment Award para sa Box Office King, PMPC Star Award para sa Movie Actor of the Year, at FAMAS Award para sa Best Actor noong siya ay 22 taong gulang pa lamang na ginawa siyang isa sa mga pinakabatang awardee. Maliban dito ay gumawa rin ng proyekto si Daniel na hindi kasama si Catherine. Ito ay sa mga pelikulang Sa Ngalan ng Ama, Ina at Mga Anak, Bonifacio, ang unang Pangulo, at Whether the Weather is Fine noong 2012. Daniel on his solo era. Mula nang pasukin ni Daniel ang showbiz, nakasanayan na siya nakikita na may kapareha, lalo na ang tambalan nila ni Catherine. Pero nang mauwi sa hiwalayan ang relasyon ng dalawa noong nakaraang taon, tila ba nalagay sa alanganin ang karera ni Daniel. Hindi kailangan natanggap itong mga batikos dahil sa controversial breakup kung saan ang good boy image na nakikita sa kanya ng publiko ay nagbago sa isang iglap lamang. Katunayan, marami ang kumestyon at nagduda kung makakayanan ba ni Daniel na patakbuhin ang kanyang showbiz career ng mag-isa na hindi umaasa sa sinumang babae na ipapareha sa kanya. May mga nagsabi na baka mahirapan itong ibangon muli ang kanyang karera dahil sa nangyari. Ganun pa man sa kabila ng mga punang ito, ipinakita ni Daniel na handa siyang harapin ang anumang hamon. Noong February 12, 2024, muli siyang pumirma ng kontrata sa ABS-CBN at Star Magic. At ito ay nangangahulugan sa pananatili niya bilang kapamilya at pagpapatuloy na kanyang showbiz career. Maging ang ina niyang si Carla Estrada ay binida kamakailan ang panibagong aabangan sa anak. Ang mga kaganapang ito ay patunay lamang sa matagumpay na karera ni Daniel sa kabila ng kasiraang ipininta sa kanyang imahe. Katunayan, ang paglalakbay niyang ito ay labis na ikinatuwa ng kanyang mga tagahanga kung saan ay deserve nga raw nito ang spotlight. Ito na nila ang panahon upang ipakita at patunayan nito sa mga nagdududa pa din sa kanyang kakayahan na kaya niyang kuminang na siya lang kahit walang kapareha. Kaya naman marami sa kanyang mga tagahanga ang naniniwala na magtatagumpay din ang tinatawag nilang solo era ni Daniel. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!